Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo ngunit walang bayad. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipapaalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako kay David. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Kung papaano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isipan ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Purihin si Yahweh ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayong Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa patnubay at gabay at pagbabantay sa aming mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Binigyan niyo po siya ng isang bantay upang sa kanyang paglakad ay hindi siya madapa sa kanyang nilalakaran. Ang bantay na ito ay kung sino ang lalapastangan sa aming mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, ay tiyak na siya ay mapapahamak. Ang bantay na ito ay hindi nyo nakikita. Ang nakakakita lamang dito ay ang ating Ama na ipinagkaloob sa Kanya, upang ang mga tao na gustong gumawa ng hindi maganda sa ating mahal na Pangulo ay matatamo nila ang hindi nila maaasahang. Mabubuwal na lang sila na parang walang anuman pag sila ay lumapit at gumawa ng kalapastanganan sa ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Kasama rin dito ang kanyang mga kapatid na si Irene at Amy, at ang kanilang mga anak ni Irene, anak ni Amy, anak ni Bongbong, at higit sa lahat ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, at ang aming mahal na Pangulo na si Ferdinand Edrelin Marcos. Napakaganda ng kanyang pinaglagyan doon sa inihanda sa kanya ng ating Amang nasa langit. Mahal na Pangulo, anuman ang mga nangyayari at mga suliranin na dumarating sa inyo, sa inyong paglilingkod, huwag kayong mabahala. Naririto ang ating Ama at binigyan niya kayo ng isang bantay na hindi ninyo makikita. Bantay na pangkapayapaan, pangkalinisan, at pagpapapakumbabang ang pagbabantay. Sapagkat ang bantay na ito ay ang espiritu ng ating Amang nasa langit. Saan man kayo pumaroon dito sa panig ng ating bansa, dito sa bayang Pilipinas, at maging sa ibayong dagat, saan man bansa kayong pumunta, makakasiguro na kayo ay may nagbabantay sa inyo.
Siya ang inyong bodyguard. Kaya huwag kayong mabahala. Patuloy lang kayong magpakumbaba at huwag agad magagalit sapagkat ang bantay na ito ay punong-puno ng kababaang loob at may malasakit sa mga tao na nakapaligid sa inyo. Pati rin sila ay babantayan upang hindi kayo mapahamak. Ito'y sinasabi ko lamang sa inyo sapagkat ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan na ang Ama ay bababa rito sa ibabaw ng lupa, dito sa bayang Pilipinas, upang siya ay maghari. Anong ibig sabihin paghahari? Bababa siya rito, babantayan niya ang bayang Pilipinas. Ang lahat ng mga gumagawa ng masama, mga mananakop ng ating bansa, mga nanggugulo mula sa ating panig ng ating bayan, ng ating bayang Pilipinas. May 4 na bantay dyan na hindi nyo makikita. Sinabi niya yan sa banal na kasulatan. Yung mga bantay na yan ay singlakas ng bagyo. Hindi mo kayang tinagin. Sinlakas ng lindol. Sinlakas ng buhawi. At punong-puno ng kababaang loob. Paghudyat niyan at may pumasok na kalaban dito sa ating bayan, tiyak na sila'y mapapahamak. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang matamo namin ang kapayapaan. Upang ang pamumuno ng aming mahal na Pangulong si Ferdinand Edrelin Marcos, nung panahon na siya'y nabubuhay, ay bantay sarado siya ng ating Amang nasa langit, ang kanyang nasasakupan. Ganon din ang kanyang anak na si Bongbong Marcos, bantay sarado siya ng hukbo ng kalangitan na bantay ng ating Panginoon Hesukristo. Kasama na rin ang ating Panginoon Hesukristo dito. Sapagkat ibubuhos niya ang mga bagay na ito sa mga lahat ng gumagawa ng masama. Tara, tayo na at manalangin at makinig tayo sa mensahe ng panalangin na may pasasalamat. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pangulong Bongbong Marcos, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Tayo na at manalangin sa bayang Pilipinas upang matamo natin ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaang ito ang bigay sa atin ng ating mahal na Ama na nasa langit. Pag-ibig at katarungan. At lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating bansa ay ito ay kaloob ng ating Amang nasa langit. Sapagkat kung kayo ay mga matitigas ang ulo at hindi kayo magbabalik loob sa ating Amang nasa langit, darating sa inyo ang isang sakuna na hindi nyo maiintindihan. Bakit nangyari ito sa inyo? Sapagkat nagpapahayag ang Ama ng kanyang salita dito sa bayang Pilipinas, ngunit nagwawalang bahala kayo. Hindi kayo naniniwala na malapit na ang wakas. Ang Ama ay naririto na sa ibabaw ng lupa dito sa bayang Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay naririto at tinatanlawan niya tayo ng kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng maruruming bagay na narito sa katawan ng tao, panglalait, pangungutya, pagyurak sa pangalan, ay mawawala na dito sa ibabaw ng lupa. Mga mamamatay tao, mga gumagawa ng mga kwento na hindi makatotohanan, at mga maling batas na kukulungan tao na wala namang kasalanan dahil sa suol ng pera ng mga mayayaman na politiko. Kayo na rin ang gumawa ng mga kasalanan nyo na ikapapahamak ninyo, sapagkat ang inyong puso ay puno ng kasakiman. Puno ng mga bagay
na inyong tinatangkilik dahil ang akala nyo kayo lang ang nagbibigay ng mga bagay na batas dito sa ibabaw ng lupa. Pagsisihan yung talikdan ng inyong mga kasalanan. Lalapit sa inyo ang ating Diyos at kayo patatawarin sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ibalik nyo ang inyong ninakaw sa kabanang yaman dito sa bayang Pilipinas upang ang bayang Pilipinas ay maipamahagi sa mga taong naghihirap at walang makain sa araw-araw. Mahabag kayo sa kanila. Kayo na nagpapasasa sa kabanang yaman ng bayang Pilipinas. Ibalik nyo ang inyong ninakaw at kayo ay patatawarin ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Masarap sa lahat ang mamuhay na ang espiritu'y nasa maganda at nasa kapanatagan at nasa kamay ng Diyos. Bakit? Sapagkat pinatawad kayo ng Diyos at kinuha niya kayo, hinugot niya kayo dito sa ibabaw ng lupa upang dalahin kayo doon sa kaharian niya, doon sa langit. Ngunit kung kayo'y hindi maghuhugas ng inyong mga kamay at gagawin nyo pa rin ang mga bagay na inyong ginagawa, sa dagat-dagatan apoy kayo mapupunta at doon kayo susunugin ng ating hininga ni Yahweh na walang mamamatay. Na walang mamamatay na apoy sa bawat sunog na ginagawa sa inyong espiritu. Ang ating katawan lupa ay maiiwan dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo ng Ama. Kaya nga tayo kumikilos, gumagalaw, nagsasalita, nakakita ang mata, nakaririnig ang tenga, gumagalaw ang kamay para makahawak ng mga bagay na dapat nating hawakan. At ang ating mga paanas kung saan man tayo pumunta ay makakarating tayo sa pamamagitan ng ating paa. Magbalik loob na kayong lahat at isauli ninyo ang kaba ng yaman ng ating bansa, ang bayang Pilipinas, na ngayon ay naghihikahos dahil sa mga taong gumagawa ng marumi na batas. Tayo na. At lumapit tayo sa Diyos upang tayo ay hindi mapahamak. Ito ay imensahe ng ating Ama. Ginagamit ng Ama ang aking mga labi upang ipahayag sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin at kung ano ang inyong ginagawa. Sundin nyo lamang ang kanyang mensahe, ang kanyang banal na salita. Ito'y propesiya ng lingkod ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Kaya ako naririto sa inyong harapan upang kayo bigyan ng babala. Linisin natin ang bayang Pilipinas na tayo-tayo rin ang gagawa. Lumayo tayo sa kasamaan. Ang panatilihin natin sa ating mga puso at isipan at sa ating kalooban
ang katarungan. Sapagkat ang katarungan ang siyang bukas sa ating lagusan, sa ating katawan, sa ating isip, sa ating puso at sa ating kalooban at sa ating espiritu. Yan ang batas ng Diyos upang kayo'y linisin sa lahat ng inyong mga kasalanan. Tayo na. Dumapit tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Hindi ako tatawag sa Diyos na patay sapagkat patay na siya. Sino ba yung patay? Di ang gumagawa ng mga masama. Tayo ay lumalapit sa Diyos na buhay upang tayo kanyang patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng mga upasala diyan at mga nagkakabahabahagi, mga tsismoso na wala namang kabuluhan ng kanilang ginagawa, puro kasinungalingan, mga tsismosa, tigilan na ninyo yan. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay mahawa sa inyong ginagawa sa pang-araw-araw. Nagkukwento kayo ng mga bagay na mapuro naman kasinungalingan at malayo sa katotohanan. Tigilan na ninyo yan upang hindi na kayo pamarisan ng mga taong nasa paligid ninyo. Linisin natin ang bayang Pilipinas sa pamamagitan ng katarungan. Alisin na natin ang masasamang ugali. Alisin na natin ang ating mga ginawa nung panahon na tayo ay nagnanakaw diyan sa gobyerno. Sapagkat puro kayo pahirap sa bayang Pilipinas. Nang layunin ng inyong isipan ay magkamal ng maraming salapi. Oo, marami kayong salapi. Paano naman yung maiiwan na inyong mga mahal sa buhay? Daranas din sila ng hirap, tulad ng dinanas nyo. Sapagkat ang pinakain nyo sa inyong pamilya at susunod pang pamilya dahil hindi mauubos yun sa dami ng salapi na iyon. Kawawa ang inyong lahi. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Dadanasin yan ng inyong mga anak. Ng inyong mga susunod na saling lahi, ang inyong mga apo. Kawawa kayo. Kayo na rin ang gumawa ng inyong kasalanan. Hindi ako natatakot sa inyo sapagkat ang mga gawa ninyo ay masama. Sino sa mga tao katulad yan ng pelikula? May bida, may masama. Sino ang mananalo? Di yung bida. Kayong masasama, talunan kayo. Ganon din sa Diyos. Ang lahat ng gumagawa ng kalikuan na mali ay mawawala na dito sa ibabaw ng lupa. Ama, maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. Patuloy niyo po akong gamitin upang ipalasap sa kanila ang kagandahan ng inyong kalooban.
ko lang sa akin sarili kung wala akong pahintulot nyo. Bakit ako magsasalita dito sa harapan na ito? Upang ipakita ko sa mga tao na ako ay ganito. Nagsasalita ako sa inyo ng hayagan, katotohanan. Darating dito ang ating Amang nasa langit, taglay niya ang kanyang biyaya sa mga taong kikilala sa Kanya. Dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung may pandinig kayo, tayo ay makinig. Purihin muna natin ang kanyang kahabag-habagan, kalooban ng ating Ama. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ang habag para sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Nagpapasalamat po ako, Ama, sa kalakasan, sa karunungan, at sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob niyo sa akin at sa aking mga anak, at sa lahat ng aking mga kaibigan, kapatid, at sa bayang Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas, bumili kayo ngunit walang bayad. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan, makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawin walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Inyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di ka kakilalay, sa iyo'y pupunta. Dahilang kay Yahweh, banal ng bayang Pilipinas, ang Diyos na nagpala, sa iyo'y dumakila. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipamamalas ang aking kapangyarihan. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y inyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan, at ang mga likoy dapat magbago ng maling isipan.
Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Kung papaano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isipang ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang wika ni Yahweh ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Ang ulan at nyebe paglakpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik. May galak na inyong lilisanin, ang Babilonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lungsod, aawit sa tuwa ang bundok at burol, sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Sa halip na dawag, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago, ang lahat ng ito'y ikadarakila ng ngalan ni Yahweh. Walang hanggang tanda ng kanyang paglingap at pagkakandili. Ang salita ng ating Amang nasa langit. Damayin niyo ang kanyang mensahe at kayo kanyang patatawarin sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan. Katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong kalooban. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po sa maganda ninyong kaloob. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amen at manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog, at paggising na umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound. Pag kayo'y nananalangin sa gabi at sa umaga, masaganang biyaya ang inyong matatanggap at matatamo sa araw-araw. At kung kayo ay marami sa inyong tahanan at nakita nyo ang gawain ito, sabihin nyo rin sa kanila. Sama-sama tayong manalangin sa ating Amang nasa langit, upang tayong lahat ay ingatan at patawarin sa ating lahat ng ating mga kasalanan. Gawin natin hanggang maaga ang gawaing ito. Lumapit tayo sa Diyos na may malinis na kalooban, may malinis na isip, at may malinis
na puso. Sapagkat kung tayo ay gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin o ayaw natin gawin, paano na ang inira mong buhay dito sa ibabaw ng lupa na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Lumapit tayo sa Kanya na bukal sa ating kalooban. Akala nyo walang Diyos. Akala ninyo tulog ang ating Diyos. Ang akala ninyo may Diyos pero ribultong bato naman ang inyong sinasamba. Ribultong kahoy o mga alahas na nakahanariang sa inyong dibdib, may nakapako na sabi si Jesucristo. Alisin nyo na yan, lahat ng mga bagay na yan. Sapagkat ang sumasamba sa mga iyan ay karumal-dumal na maling pagsamba. Mag-iba na kayo ng isipan kung may gumagawa at may nagagawang himala sa inyong buhay na kayo pinagaling. Yan ang gawa ni Satanas upang ang tao ay paniwalain sa mga bagay na katulad ng ribultong bato o ribultong kahoy. Gusto ni Satanas na sumunod kayo sa kanya sa pagsamba sa mga ribultong kahoy at ribultong bato. Hindi pwedeng gawin ng Diyos yan ang mga ginagawa niyo. Sapagkat diyan kayo nananalig sa ribultong bato at ribultong kahoy. Yan ay maling pagsamba sa Diyos, ang kumilala sa kanyang banal na pangalan. Kaya nga ang sabi, kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan, kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit, sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Kung tatawag tayo sa Kanya, Ama, Amang Yahweh, ako ay patawarin niyo sa aking nagawang kasalanan. Ama, Ama ko, linisin mo ang aking mga kasalanan, palisin niyo ang namumuong kasalanan sa aking katawan lupa, isip, puso at kalooban, upang mamuhay akong malinis sa harapan ninyo. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik, liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina, mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit,
sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayong Pilipinas. Salamat po sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ako'y mananalangin uli sa ating Amang nasa langit upang matagumpay ang ating gawain dito sa ibabaw ng lupa. Ang panalangin nating ito ay mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng ating mga kasukasuan na marumi. At kung tayo'y may karamdaman, lilinisin niya at aalisin niya ang mga sakit sa inyong katawan lupa, sa loob ng inyong katawan. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Anak,
Sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Mapuspos nawa kayo, mga taong naririto sa ibabaw ng lupa, sa bayang Pilipinas. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga na ipinagkaloob niyo sa akin dito sa akin sa bayang Pilipinas. At sa lahat ng mga nakakita ng bidyong ito, lagi ninyong tandaan, kayo ay bahagi ng gawain ito. Lahat ng tao ay luluhod sa harapan ng ating amang si Yahweh na nasa langit. At mangangako sila na sila ay magtatapat sa ating Ama. Kaya panatilihin ninyo at sumunod na tayo sa kanyang kalooban, sapagkat wala tayong magagawa kung tayo hiwalay habang tayo'y nabubuhay. Nahiwalay tayo sa kanya. Maraming salamat po, Ama, at magandang umaga naman sa inyong lahat. Amen.